Noong unang panahon, may dalawang magkasintahan na dragon na inabutan ng napakalakas na ulan. Ang tanging ayaw ng mga dragon ay ang maulan na panahon. Dahil kapag nabasa ang kanilang mga pakpak, tatamaan sila ng kidlat, masisira ang kanilang mga kaliskis at hindi sila makakapagbuga ng apoy. Napakalakas ng bagyo nung araw na yon na ang lilang dragon ay natangay sa malayo at napahiwalay sa kanyang kasintahan, ang dilaw na dragon. Bagaman gustong hanapin ng dilaw na dragon ang kasintahan, nanatili siya sa kinaroroonan niya dahil basa ang kanyang mga pakpak. Ang lilang dragon naman ay napadpad sa isang kuweba sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ha? Ano ang lugar na to? Nasaan ako? Isang malakas na ingay ang narinig mula sa loob ng kuweba. Ang boses na yon ay kay Bao, isang kalahating lobo at kalahating leon. Ako ang Panginoon ng bagyo at kidlat. Bow! At isa ka lang dragon na bumubuga ng apoy. Natakot ang lilang dragon, ngunit sa sandaling gusto na niyang lumipad, pinakidlatan siya ni Bao. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung paano ka bumubuga ng apoy. Sasabihin mo sa akin ngayon ang sikretong ito. Hindi! Hindi ko magagawa yun. Kung gayon, walang tigil kitang papaulanan at ikukulong kita dito. At nakulong nga siya sa kuweba ni Bao. Samantala, hinahanap ng dilaw na dragon ang lilang dragon kung saan-saan. Naghanap siya sa lungga ng oso, sa hardin ng elepante, pati sa butas ng kuneho. Ngunit hindi niya mahanap kahit saan. Nang makita ng kabayo ang umiiyak na dilaw na dragon, lumapit ito sa kanya. Bakit ka malungkot, dragon? Anong nangyari? Nawawala ang mahal ko, ang lilang dragon. Mukhang uulan na naman. Hindi ko maitutuloy ang paghahanap dahil masisira ang kaliskis ko. Tinanong mo ba ang unggoy na tanod gubat? Baka alam niya. Salamat, pupuntahan ko siya at magtatanong ako. Teka, kunin mo itong pulang tela at ipandong mo sa iyong sarili. Mapoprotektahan ka nito mula sa ulan. Kinuha ng dilaw na dragon ang pulang tela at naglakbay na sa kagubatan. Sa sandaling yon, nagsimula na namang umulan. Sa wakas ay nakita niya ang bantay gubat. Tinanong niya kung nakita nito ang lilang dragon. Oo, nakita ko siyang tinatangay ng hangin. Tignan mo, ito yung nalaglag niyang kaliskis. Napadpad siya sa mga punong yon. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa lugar na tinukoy ng unggoy. Medyo huminto ang ulan. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala ang kasintahan. Sa sandaling yon, may dumating na kuneho. Kaibigang kuneho, may nakita ka bang lilang dragon dito? Oo, nakita ko. Natangay siya ng bagyo papunta sa sapa na yon. Habang patungo ang dilaw na dragon sa sapa, muling natakpan ng langit ng mga itim na ulap. Kung gusto mong malaman kung bakit umuulan, hanapin mo ang kalabaw. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa gilid ng sapa. Doon ay nakita niya ang kalabaw sa ilalim ng puno ng willow. Sumisilong ito mula sa ulan. Hinahanap ko po ang lilang dragon. Nakita mo po ba siya sa lugar na ito? Naku, wala siya rito. Nakita ko siyang pumapagaspas doon sa bundok na yun. Pero mag-ingat ka, nakatira si Bao sa gilid ng bundok na yun. Bao? Oo, siya ang Panginoon ng ulan at kidlat. Mayabang siya at walang pagmamahal sa kapwa. Napakasama niya at sa Kim na gusto niyang makuha ang lahat. Naiintindihan ko na. Kaya pala panay ang pag-ulan. Siguradong nahuli ni Bao ang lilang dragon. Maaari mong pigilan si Bao gamit ang iyong apoy. Kung gusto mong makapagbuga ng apoy kahit umuulan, puntahan mo ang tigre at humingi ka ng tulong sa kanya. Mabilis na pumunta ang dilaw na dragon sa tigre bago pa umulan uli. Oo, sa banda roon ay makikita mo ang ahas. Bibigyan ka niya ng mahiwagang pulang sili. Kainin mo yun sa isang subo.
Agad na hinanap ng dilaw na dragon ang ahas, gaya ng sinabi ng tigre. Ngunit muling lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan. Pakiusap po, ahas. Bigyan mo na po ako ng mahiwagang sili. Uulan na kasi. Sinuksok ng ahas ang ulo sa butas ng lupa at nilabas ang mahiwagang pulang sili. Sa sandaling kinain ng dilaw na dragon ang sili sa isang subo, nagsimula na namang umulan at bumagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlalamig o namumutla ang dilaw na dragon. Buong tapang na ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa mataas na bundok. Sabihin mo na sa akin kung paano ka nagbubuga ng apoy. Dahil kung hindi rin kita kakalagan sa bato na nakatali sa iyong paa. Hindi ka na makakalipad. Ano? Ang pagbuga ng apoy ay sa mga dragon lang. Hindi mo ito matututunan. Habang lumalapit si Bao sa lilang dragon, isang bola ng apoy ang lumitaw sa likuran niya. Ano? Iyan! Paano nangyari yan? Hindi magniningas ang apoy sa ulan. Mula sa higanting bola ng apoy, nagpakita ang dilaw na dragon. Palayain mo siya, Bao! Ngayon na! Hindi! Hindi ko siya papakawalan kung hindi niya sasabihin ang sikreto ng apoy. Upang pahintuin ang ulan, bumuga ng apoy ang dilaw na dragon sa madilim na ulap sa kalangitan. Tapos ay tinunaw niya ang bato kung saan nakatali ang lilang dragon. Nakalaya ang lilang dragon. Natigilan si Bao sa nakita niyang kapangyarihan. Paano ka naging mas malakas kaysa sa akin? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig, hindi apoy o bagyo, Bao. Oo, hindi mo kailangan ng apoy para maging malakas. Hindi ka naman dragon eh. Hindi nga, pero nakukuha ko ang lahat. Lahat! Hindi lahat. Dahil wala kang pag-ibig, Bao. Sa puso lang nararamdaman ang pagmamahal. Tuwang-tuwa ang dalawang dragon na sa wakas ay magkasama na sila uli. Ngayon lang nakaramdam si Bao ng kahinaan. Gayunpaman, salamat sa dalawang dragon. Natutunan niyang pairali ng pag-ibig sa kanyang puso at namuhay ng masaya sa kagubatan. Mula noon ay nakakalipad na sa tag-ulan ng mga dragon at nagiiwan pa sila ng bakas ng pag-ibig sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy. Noong unang panahon, may isang amang lobo na lumabas sa kakahuyan upang maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang isang sanggol sa pagitan ng mga palumpong. Ito ay isang sanggol na tao, sabi ng nagulat na lobo. Inuwi niya ang sanggol upang hindi ito mapahamak. Nagmamasid mula sa malayo, nainis ang tigring si Shere Khan sapagkat siya ang nagnakaw ng sanggol mula sa mga tao. Napamahal sa inang lobo at sa kanyang mga anak ang munting sanggol na ito. Tatawagin natin siyang Mowgli mula ngayon, sabi ng inang lobo. Mula sa araw na yon, tumira si Mowgli kasama ang kanyang mga bagong kapatid na lobo sa kakahuyan. Inalagaan siya ng inang lobo na parang sariling anak. Sa maikling panahon, naging kaibigan ni Mowgli ang lahat ng mga hayop. Naglalaro siya at umaakyat sa mga puno kasama nila. Kasabay nito, natutunan niya ang tumira sa gubat. Sa lahat ng panahon na yon, patuloy na pinapanood ni Shere Khan si Mowgli mula sa malayo at naghihintay ng pagkakataon na makuha siya. Isang araw, ang matalinong lobo na si Akela, ang oso na si Baloo at ang panther na si Bagheera ay nag-uusap tungkol kay Mowgli. Ang mga tao ay matatalino. Palakihin natin siya tulad na isang batang gubat. Baloo at Bagheera, protektahan niyo siya at turuan kung paanong mabuhay sa kagubatan. Sabi ni Akela. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang oso na si Baloo ay masigasig na guro sa kanyang bagong estudyante. Tinuro niya kung paano maghanap ng mani at pulot sa mga puno. Mabilis namang matuto si Mowgli. Araw-araw ay umaakyat siya sa mas mataas na puno at kaya na niyang maghanap ng sariling pagkain. Tinuruan din siya ni Baloo kung paano maunawaan ang mga tunog sa gubat. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mag-aaral. Natutong tumakbo ng matulin si Mowgli.
at lumangoy ng mahusay. Itinuro naman sa kanya ni Bagheera kung paano makilala ang mga bitag na gawa ng tao upang makahuli ng hayop at kung paano ito maiiwasan. Isang araw, isang batang lobo ang nahuli sa bitag. Gusto ni Shere Khan na gawing tanghalian ang batang lobo na ito. Ngunit bago pa makakilos ang tigre, nasagip ni Mowgli ang batang lobo mula sa bitag. Nabigo na naman si Shere Khan. Nagturo si Baloo kay Mowgli ng mahahalagang salita na magagamit niya kapag may panganib. Sa napakaikling panahon, naisapuso ni Mowgli ang mga salitang iyon. Ngayon ay hindi na siya masasaktan ng anumang hayop sa gubat. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya mahuhuli si Mowgli ng mag-isa. Kaya pinuntahan niya ang pinakamapanganib ng mga hayop sa gubat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Mowgli. Kung maituturo sa atin ni Mowgli ang kaalaman niya, tayo ang magiging pinakamatalinong hayop sa gubat. Isang araw, habang gumagawa si Mowgli ng masisilungan mula sa bagyo, ang mga banderlag na unggoy ay nagmamasid mula sa kanilang pinagtataguan. Dudukutin nila si Mowgli kapag may pagkakataon. Sa paglubog ng araw, sapilitang kinuha ng dalawang unggoy si Mowgli at dinala sa pinakaliblib ng gubat. Natagpuan na lang ni Mowgli ang sarili sa gitna ng mga banderlog. Nang mapagtanto ni Mowgli na mapanganib ang mga unggoy, nag-isip siya. Kailangan niyang ipaalam ito kina Baloo at Bagheera. Bigla niyang napansin ang buitre na si Chill na lumilipad sa itaas. Naalala niya ang mga salitang tinuro ni Baloo sa oras ng kapahamakan. Magkadugo tayo, ikaw at ako. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na napagtanto ni Chill na si Mowgli ay hindi isang estranghero at nasa panganib ito. Ako si Mowgli. Pwede mo bang sabihin kina Baloo at Bagheera na nakidnap ako? Oo, sige Mowgli, sagot ni Chill at lumipad na upang ihatid ang mensahe sa mga kaibigan ni Mowgli. Dinala ng mga banderlag si Mowgli sa kanilang bayan. Ito ay isang lugar sa gubat na inabandona ng mga tao. Maraming taon na ang nakaraan. Kahit ang kaini Mowgli na tumakas, napakarami ng mga banderlag at nahuhuli rin siya. Nang malaman ni Baloo at Bagheera ang nangyari kay Mowgli, humingi sila ng tulong sa higanting ahas na si Kaa. Narating nila ang bayan ng mga unggoy at nagtago sila sa likod ng malaking estatwa. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila si Mowgli at daang-daang mga unggoy sa paligid niya. Naghintay sila ng magandang pagkakataon para masagip si Mowgli. At sa tamang sandali, sinabi ni Kaa, "Oras na, ngayon na." Tahimik na lumapit si Bagheera sa mga unggoy. Pagkatapos ay sinugod niya ang mga unggoy at ginamit ang malalakas niyang pangalmot. Nagtakbuhan ng mga unggoy sa takot at nagsisigaw ang isa upang tawagin ang iba pang kasama. Biglang napalibutan ng maraming unggoy si Bagheera. Sinunggaba ng dalawang unggoy si Mowgli at kinulong siya sa silid na may mataas na pader. Naririnig ni Mowgli na nakikipag-away si Bagheera sa mga unggoy. Naalala niya na may nakita siyang imbakan ng tubig at alam niya na ang mga unggoy ay takot sa tubig. Bagheera, takbo at tumalon ka sa tubig. Tumakbo si Bagheera at tumalon siya sa tubig. Inaatake din ng mga unggoy si Baloo. Nilalabanan ni Baloo ang mga banderlag gamit ang kanyang malalakas na bisig at pangalmot. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit napakarami ng mga unggoy at imposible para kay Baloo na labanan sila ng nag-iisa. Walang magawa si Bagheera dahil napapaligiran din siya. Hirap ang kalooban niya na hindi niya matulungan ng kaibigan. Habang nakikipaglaban si Baloo sa mga unggoy, lumabas si Kaa. Pinaghahampas ng higanting buntot ni Kaa ang mga unggoy. Sa takot ay kumaripas sila ng takbo. Noon pa man ay takot na ang mga unggoy kay Kaa. Wala sa kanila ang nangahas na labanan siya.
Kaya nang magsitakbuhan sila, sa wakas ay malaya na si Baloo. Nang buksan ni Ka ang kanyang bibig at humihip. Lahat ng mga unggoy ay napatigil. Biglang nawala ang ingay ng mga unggoy. Tumahimik ang paligid. Sinamantala ni Bagheera ang pagkakataong ito. Umalis siya sa tubig. Sumigaw si Mowgli mula sa tore kung saan siya nakakulong. Nandito ako! Nakulong ako sa tore! Winasiwas at winasak ng makapangyarihang buntot ni Ka ang pader ng tore. Mula sa butas ng pader, nakalabas si Mowgli. Buong pagmamahal na niyakap siya ni Baloo. Okay ka ba? Opo, pero gutom na ako. Nanganib ang mga buhay niyo para mailigtas ako. Buong puso akong nagpapasalamat. Masayang-masaya rin si Mowgli na makita si Ka. Utang ko sa iyo ang aking buhay, Ka. Salamat. Nagpaalam sina Mowgli, Baloo at Bagheera kay Ka at umuwi na sa kanilang tahanan. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya pala masasaktan ng isang tao na may ganoong katatag na pakikipagkaibigan. Kaya bumalik na siya sa liblib ng gubat. Lumipas ang mahabang panahon at si Mowgli ay isa ng ganap na binata. Isang araw, narating niya ang isang nayon kung saan naninirahan ang mga tao. Nakita niya ang isang babae na agad siyang namukhaan. Napagtanto ng babae na ito ang anak niya na inagaw ng isang tigre. Maraming taon na ang nakalipas. Nilapit niya ang kasamang batang lalaki kay Mowgli. Labis na namangha si Mowgli sapagkat kahawig niya ang batang ito nung siya ay bata pa. Nalaman niya na ang maliit na batang ito ay kanyang kapatid at ang ginang ay kanyang ina. Makakasama mo na ang iyong pamilya. Sa tuwing kailanganin mo kami, alam mo na ang mahalagang mga salita. Ikaw ay kapatid namin. Huwag mong kalimutan kung gaano ka namin kamahal. Paalam, Mowgli. Ang kanyang mga mahal na kaibigan ay nagpaalam na kay Mowgli. Si Mowgli ay masayang nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kinalimutan ang mga nagpalaki sa kanya, ang kanyang pamilya sa kagubatan. Isang araw, habang nag-aalmusal si Daga, isa sa mga pinakamaliit na miyembro ng kagubatan, may kumatok sa kanyang pinto. Sobrang lakas na parang masisira ito. Masiglang binuksan ni Daga ang pinto at naroon ang malungkot niyang kaibigan na si Gazelle. Daga, kailangan ko ng tulong mo. May nangyari kasing napakasama. Anong problema, Gazelle? Si Leon kasi. Nagsimulang manginig ang Daga nang marinig niya ang pangalan ni Leon dahil takot na takot siya rito. Dahil ako ang hari ng kagubatan, ito rin ay tahanan ko, sabi niya, at inangkinan niya ang bahay ko. Paano na ako? Saan ako titira? Lahat ng hingan ko ng tulong para mabawi ko ang bahay ko ay natatakot at tumatanggi. Dahil siya ang leon, lahat tayo ay takot sa kanya. Pero hindi ka katulad ng iba, kapatid na Daga. Ikaw ay matapang at matalino pa. Tulungan mo ko. Pagkatapos mag-isip, pumayag ang maliit na Daga na tulungan ng kaibigan. At sabay silang umalis. At naroon nga ang leon na mahimbing na natutulog sa hardin ni Gazelle. Gusto sana ng Daga na hawakan ng leon sa higanting paa nito upang gisingin ito. Ngunit nang gumalaw ang leon, napaatras siya sa takot. Pero susubukan pa rin niya itong gisingin. Balak niyang alugin ang buhok nito. Ngunit sobrang lakas ng hilik ng leon na tinakpan ng Daga ang kanyang mga tainga at hindi pa rin makalapit dahil sa takot. Naisipan ng maliit na Daga na maghanap sa paligid ng patpat na panggising sa leon. Di sinasadyang dumampi ang buntot niya sa balbas ng leon. Biglang nagising ang leon. Achoo! Dahil nagising mula sa kanyang masarap na pagtulog, naiinis na hinarap ng leon ang Daga. Bumangon siya sa galit.
Bakit mo ako ginising? Dinalhan mo ba ako ng pagkain, ha? Oh, ano? Pagkain? Hindi po. Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Si Gazelle po. Ano po? Anong nangyari? Nandoon po siya sa bundok. Eh di mamundok ka na rin. Dahil ngayon ay lalamunin na kita. Sa lakas ng ungol ng leon, tumalsik ang maliit na daga palayo sa kanya. Humiga uli ang leon at itinuloy ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ng loob ang daga at bumalik sa hardin ni Gazelle. Di ba sinabi ko na sa'yo lumayo ka sa hardin na to? Opo, sabi mo nga po. Pero... Oh, ngayon? Tatanungin po sana kita kung nakita mo na ba yung bagong bahay ni Hyena? Ano bang meron sa bahay niya? Mas malaki ito at mas maharlika kaysa sayo. Maraming puno ang hardin niya at malawak ang damuhan sa paligid. Oh, talaga? Gusto tuloy makita ng leon ang bahay na iyon na mas maganda kaysa sa bahay ni Gazelle. Sige nga, dalhin mo ko sa maluwalhating bahay ni Hyena. Kahit na nanginginig sa takot, sinamahan niya ang leon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng hyena. Ngunit walang kahanga-hangang malaking bahay o hardin na maraming puno. Ang bahay ng hyena ay isa lamang napaka-ordinaryong yungib. Sinungaling ka, daga! Kakainin kita! Halika dito! Napagtanto na siya ay niloko, hinabol ng leon ng daga. Oops! Tumatakbo ang leon sa ibabaw ng mga troso habang tumatakbo naman ng daga sa loob ng mga troso. Nang mahuhuli na ng leon ang buntot ng daga, mabilis na umakit sa puno ang maliit na daga. Patawad, hari ng gubat. Huwag ka na magalit. Gusto ko lang tulungan si Gazelle. Lalong nagalit ang leon at niyugyug ang puno ng kanyang higanting mga paa. Bumaba ka dyan! Manloloko! Malapit na sanang mahulog ang daga mula sa umaalog-alog na puno nang mapadaan ang isang kawan ng mga hedgehog sa may paa ng leon. Aray! Aray! Ano ba? Sinubukang paalisin ng leon ng mga hedgehog, ngunit lalo siyang natusok sa kanilang mga tinik. Sinamantala ito ng daga. Tumalon siya pababa ng puno at sumabay sa kawan ng mga hedgehog. Nang akala niya ay natakasan niya ang leon, narinig ng daga ang parating na dumadagundong na yabag. Tumakbo siya at napadaan sa malambot na putik. Dahil magaan lang siya, matagumpay siyang nakatawid. Ngunit hindi ang leon. Sa sandaling humakbang ito sa putik, hindi siya makaalis sa kumunoy upang mahuli ang daga. Oh? Ano to? Huwag kang gagalaw. Baka lalo kang lumubog. Hindi na ako makikinig sa sasabihin mo. Gustong tulungan ng daga ang leon, kaya kumuha siya ng sanga at inabot ito sa leon. Sir, kumapit ka sa sanga na ito. Ihilahin kita at ililigtas. Ayoko nga. Kayang-kaya kong umalis dito. Ngunit kapag ihahakbang ng leon ang isang paa niya, ang kabilang paa ay lumulubog sa putik. At habang nagpupumiglas siya, lalo siyang pumapailalim. Sa wakas ay sumuko rin siya. Daga! Lumulubog ako. Tulong! Sagipin mo ako! Gusto ko nang umuwi. Dali, bilisan mo! Nakakita ang daga ng puno ng gum, kaya kinolekta niya ang pinakamalalaking dahon nito at isa-isang inilatag sa kumunoy. Ayan, Leon. Pwede mong tapakan ng mga dahon. Dali! Dahil malagkit sa ilalim ang dahon ng gum, hindi ito lulubog sa putik. Kaya kahit na may kahirapan, tumapak ang leon sa mga dahon at nagawa niyang makarating sa lupa. Ay, daga. Muntik na akong hindi makaligtas kung hindi mo naisip ang mga dahong ito. Paumanhin dahil minaliit kita.
Kanina may gusto kang sabihin sa akin, ang hari ng kagubatan, ang leon. Hiniling ng maliit na daga sa leon na ibalik kay Gazelle ang kanyang tahanan. Kaagad namang pinagbigyan ng leon ang kahilingang ito. Dahil salamat sa maliit na dagang ito na nagligtas sa kanyang buhay, naunawaan niya ang halaga ng pagkakaroon ng tahanan. Salamat nakauwi na si Gazelle sa kanyang bahay na may magandang hardin. Ang leon ay doon na natulog sa kanyang dating lungga at ang maliit na daga ay bumalik na sa kanyang masarap na almusal. Naging usap-usapan ng lahat ang tungkol sa malaking tagumpay ng munting miyembrong ito ng kagubatan na parang sa mga epiko.